Hello, magandang araw po sa inyong lahat at masayang panunod po. Tayo ay magbibigay ng reaksyon dun sa naganap nitong ng mga nakaraang araw sa contestant na nag-viral dun sa noon siya ano din noon time show ni Vice Ganda nitong mga nakaraang araw. Ito panoorin natin. Good luck sa iyo. Ito ang katanungan namin. Mensahe tayo ulit. Ano ang mensahe mo sa Comelec? Sorry po, hindi po ako masyadong knowledgeable about sa Comelec. Ilan taon ka na ba? 20 po. Oh my gosh, that's bothersome. Okay. Hindi ka ba bumoboto? Hindi pa po. Ay, hindi pa. Opo, hindi pa po. Okay. Yes po. Sa susunod paano? na eleksyon, bumoto Wala kang ka. sagot? Ano ba? Hindi ko man po masasagot to ngayon, pero for sure... Comelec yung Commission on Elections. Sila yung nag-ano ng mga sa election kapag ano. Okay po. Okay. Wala kang naririnig sa mga... tungkol sa hindi ka ba nanonood ng telebisyon, Wala nagbabasa po ng kaming dyaryo? TV. Internet. Facebook, mga ganyan. Yeah. Social Phone. media. Hindi po din masyado lumilitaw sa newsfeed. So, sinong may kasalanan na hindi ka informed? Sa teacher mo, di ba nag-aaral? So yung Comelec, sila yung nag-aayos ng bago mag-eleksyon, para sa mga kandidato, sa mga Sila ang may Mga votes. Sila ang may kinalaman sa lahat ng kaganapan tungkol sa sa election. election. Sa Pilipinas. Siguro yung message ko po sa kanila, let's be fair po dahil po meron tayong mga, sa mga kahit barangay lang yan, yung mga bayad ng votes. So, let's be fair po siguro dahil deserve natin yung uupo na talagang merong maibibigay sa atin, na meron talagang lahat tayo sa community na mapakikinabangan at hindi ganern. Yun po, thank you po. Thank you very much, Heart Aquino. Bali yung itong si Heart Aquino. Ito yung nag-viral na contestant sa It's Showtime ni Vice Ganda. Bali siya nagsasabi wala daw siyang alam sa Comelec. Pero actually parang lang naman siguro ito, parang na kinakabahan, pero may kaunti siyang alam. Sapagkat sinabi naman niya na yung maging sabi nga niya tinatanong siya na siya ay tinanong ni Vice Ganda na ano ang mensahe sa Comelec. Bali sinabi naman niya na maging fair daw nga sa siguro ang pinagtungkulan niya ang Comelec dahil may mga nangyayari ngang yung sinasabi niya vote buying, tungkol sa vote buying. Bali hindi lang siguro niya maipaliwanag na mabuti dahil hindi naman siya siguro interesado, at saka hindi rin siya aware nga kasi sinasabi man niya, umaamin man siya na may alam din siya kasi may lumalabas din naman sa bibig niya tungkol dun sa Comelec. At ituloy natin ang panonood. No occasional problem sa Pilipinas. Doon, di ba? May natutunan ba tayo? May na-realize ba tayo? Kasi ako meron. Ay, Ano? sige. Ano yun, ma? Dun sa buong segment na yun, magmula nagsimula at natapos siya, dalawang bagay yung na-realize ko. Napakarami talagang magagandang nilalang sa Pilipinas. Yes. At yung pangalawa, may systemic and educational problem sa Pilipinas. Yun ang na-realize. Ito yung dalawang na-realize na sinasabi ni Vice Ganda. May dalawang bagay siya na na-realize dun sa kabuuan ng tawag dito question and answer dun nga sa nag-viral na si Heart Aquino.
Bali, dalawang bagay yung kanyang napansin. Yung sa kabuuan. Yun yung marami daw magagandang nilalang sa Pilipinas. At sinang-ayunan naman yun ng mga kasamahan niya sa show. At yung isa, ito ang bibigyang diin natin. Kaya napili kong mag-reaction video dito sa video ito. Ito yung bibigyan natin diin, yung binanggit ni Vice Ganda. May educational problem or crisis sa Pilipinas. Dahil ito ang nakagising sa aking pansin, sapagkat ito ay matagal ko nang napagmamasdan na talagang may malaki crisis nga yung ginamit na salita ni ni Vice Ganda, crisis, educational crisis o problem sa Pilipinas. Kasi ito matagal na sa edad kong ito, matagal ko nitong pinagmamasdan. Bali, ang pinakamalaking lumalabas na parang bukol o malaking kumbaga sa katawan ng tao, may malaking bukol, nakita mo na sa physical, napakalaking bukol. Ito yung korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Kaya nga yung sinabi rin ni Vice Ganda ay crisis nga Ito yung korupsyon. Kaya ako naman nabanggit na ito yung nakagising sa akin ng pansin, sapagkat kitang-kita yan na yung sinasabi ko nga kanina na bukol, ay yung korupsyon. Napakalaki, napakalawak, at sabi nga ng karamihan, ito yung isa sa pinaka malaking problema ng ating bansa. Kaya nga dito maganda at napag-usapan, sana'y pag-usapan din ng iba, ng mga tulad ko na ako nagsisimula pa lang mag-vlog. Sana mabigyang pansin ng mga kapwa ko nagba-vlog, na lagyan nila ng puwang ang ganitong mga pagtalakay ito sa mga nangyayari nga tungkol dito sa educational problem na ito. Sana maging daan sa ngalan ng pagbablog. Ko'y nananawagan na kahit anong content naman yung inyong tinatalakay sa inyong vlog, ay lagyan nyo ng bahagi yung mga pagtalakay sa ganitong uri ng ito talaga isang matatawag na crisis, educational crisis, sapagkat yung educational naman ay hindi naman yan tumutukoy lang sa halimbawa mga subject lang simula elementary, high school, college. Hindi, malawak. Pag sinabing educational crisis, kasama na yun, pero may mas malaki pa na educational crisis. Yun yung mga kaalaman tungkol sa nangyayari sa ating bansa o sa ating yung ating pagpapakatao. Yan isa rin yung uri ng education na kailangan nating makuha. Hindi lang yung mga subject, yung magaling ka sa subject, dapat balanse lang lahat, makuha yan, kasi malawak yung sinasabing crisis. Kaya nga ito ay nakapukaw ng aking pansin, sapagkat yan yung pinagmulan,
Yun yung educational problem. Ibig sabihin sa educational problem, malawak yan. Maaring mali. Maaring mali yung nakukuha natin na impormasyon. Sinabi pa nga ni Vice Ganda dun sa kanyang systemic. Ibig sabihin ng systemic, malawakan yan kasi yung sistema na nangyayari sa atin ay kasama naman tayo sa sistema na yan sapagkat tayo'y nasa iisang bansa. Yung bansa na ating kinalalagyan ay iisa. Para tayong nasa isang sasakyan na tayo nasa isang bansa o katulad ng isang sasakyan na may driver. Yung nangunguna, siya yung mga nanunungkulan sa ating bansa. Tayo ay biyahe papuntang saan tayo papunta? Siyempre sa yung tagumpay, yung pag-unlad. Yun yung direksyon na ating gustong patutunguhan. Para nakasakay ka sa isang sasakyan. Tayo nasa iisang bansa, kaya dapat nakikialam tayo sa mga nangyayari o may pakialam tayo sa mga ginagawa ng mga nanunungkulan. O yung driver, alangan ng nakasakay ka, wala kang pakialam kung ano nang ginagawa ng driver mo. Kaya walang rason ay kahit sino, walang tamang rason para sabihin nilang wala silang pakialam. Iyon nga yung mga katunayan na yung ating bansa ay meron ngang educational crisis o tinawag pa nga ni Vice Ganda na systemic educational problem ng ating bansa. Ay sa aking pagmamasid, ito yung mga sinasabi ng iba. Una, wala daw silang panahon sa ganyan politika. Isa yan sa napagmasdan ko rin sinasabi nilang mga rason. Pangalawa, marami raw silang ginagawa. Pangatlo, wala nga akong makain mamaya, mag-intindi pa kaya ako dyan. Yan yung marinig natin sa kanila. Meron pa nga kakaiba. Marami akong pera, wala akong panahon dyan, aksaya lang ang oras dyan. Yun, may isang ganun nagsabing ganun. Meron namang wala akong alam, hindi ako nakapag-aral, sarili ko nga hindi ko mapatakbo ng tama at maayos, makialam pa kaya ako dyan. Sa binubanggit niya yung politika. Mayroon pa nga nagsabi toxic daw ang politika sa Pinas. Wala nang pag-asa yan. Yan yung katunayan na talagang yung mga narinig kong yan ay katunayan na talagang tayo ay may tinatawag na educational problem. Dahil wala namang rason, walang tamang rason para sabihin ang mga ganyang ginagawa nilang balidong rason. Sapagkat tayo ay nasa iisang malaking sasakyan na ang driver sa sasakyang ating sinasakyan ay yung mga nanunungkulan. Kaya walang siguro para maging valid yung ating rason, umalis tayo sa bansang ito. Huwag tayong manirahan dito. Siguro yun, pwedeng maging valid yung mga rason nila. Pero hanggat nandito tayo, walang rason para hindi tayo makibahagi, makialam, makiramdam, magmasid. Yan. At ito pa ang aking babanggitin sa inyo sa reaction video na ito. Ito yung matindi ito yung